Good morning po sa inyo lahat. Isa pang maliyugto na ating daily Bible blessings. Pamagat po na ating umaga ay, bakit tayo pinagpapala ng Diyos? Bakit tayo pinagpapala ng Diyos? Ang plano po ng Diyos sa ating buhay laging ganap at sakdal. Halimbawa, at kuminsan, inaya ng Diyos na parang magkulang tayo sa ating mga pangailangan. Malihawig po rito ang sabi po ni Pablo sa 2 Korinto 1:9 na napanganib sila upang wag silang manalig sa kanilang sarili kundi sa Diyos na bubuhay sa mga patay. Kaya ang kukulang po ay maaari pag-udyok sa atin na higit pang magtiwala sa Diyos. Ngayon pa naman po kung tayo pinasagana ng Diyos, lalo na sa material tulad ng pera, yaman at arerian. Kung napakarami natin blessings, ano kaya ang plano ng Panginoon? Para po sa akin, ito po ay may tatlong layon. Ayon sa 2 Korinto 9:8, sabi po roon, at maaaring gawin ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay magsagana sa inyo, upang kayo na mayroong laging buong kaya, sa lahat ay magsipanagana sa bawat mabuting gawa. O sa ibang salin, magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangailangan upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Ito naman minamahal, unang-una, ang biyayang ating gabarin mula sa Panginoon ay para sa ating sariling pangailangan. Kasama na rin pangailangan po ng ating pamilya. Ikalawa, tayo pinasagana ng Panginoon upang sumagana tayo sa paggawa ng mabuti at sa pagkakawang gawa. Ang labis na nasa atin ay hindi nga para sa atin, kundi para sa mga nangangailangan. Tayo pawang paagusan o lagusan lamang ng pagkapala mula sa Diyos patungo sa mga taong naghihirap at nangangailangan. At kapag nagbigay po at tumulong tayo sa manangailangan, ay sa verse 11, darami ang magkapasalamat sa Diyos. Sabi nga po sa verse 12, ito ang naging dahilan ng wala hanggang pagkapasalamat sa Diyos. Ito nga po ang tatlong dahilan ng pagkapala sa ating buhay. Upang mga tayo magpasalamat, ayon sa verse 13, sila po ay magpuri sa ating Diyos. Maraming salamat po.